Meow meow. Kung ikaw gusto mo magpagawa ng logo, magkano ibabayad mo? 1,500, 3,000, 5,000, 500? Natin. Meron kasing yung pricing dito. Sabi nga sa internet, ang pricing ay depende sa experience level. Merong student, merong mid-level, yung mga freelance, meron yung mga expert o yung mga senior. Meron din yung mga pang-corporate, yung masyadong malaki na. Kung freelance ka naman, mga logo, basic lang. Meron din naman common service package. Yun yung basic logo, yung isang logo lang tapos konting revision, tapos meron ka ng high resolution. Mga price na nas around 1 to 235. Pwede na yun. Standard branding, 8,000 pataas, mga 20,000. Tapos yung full brand identity, yung halos buhos na lahat, logo, business card, letterhead, social media kit, etc. Nasa 30,000 to 60,000. Tapos, ano pa? Depende naman. Meron naman yung nagpapa-edit ng design. Naka-base naman sa rate ng oras mo. Kunwari, desired mong oras is 300 per hour, 500 per hour, 600 per hour. Tapos, ano pa? Yan lang. Sa tingin nyo ba, yung 200 pesos na logo, kahit sabihin mong basic logo, sapat na ba yun? 200? Kung student rate, siguro, type mo lang, tapos yun, logo. Pwede na yun, 200. Easy. O kaya, presyong kaibigan. Pero, kaibigan mo, 200. Masyado siyang napakababa. Bare minimum, kumbaga. Pero kung yung gagawin mo lang, yun nga. Papa-edit ka lang, paki-edit mo to. Palitan mo yung font. O kaya, palitan mo ang kulay. As in, super basic. 200 fair. Ewan ko. Ayan. Ayan o. Pwede na ba yun? 200? Meaning? 200? 200 daw. Ayaw niya. Galit tayo sa 200. Para sa akin, siya ay unfair. Ewan ko. Comparison of market rates. Merong low end, merong industry standard. Yun nga, yung mga quick edit. 200, 300. Industry standard, 500 to 800. Logo refresh vectorize, 800 to 1.5. Tapos, yung 2.5 to 5,000. Tapos, papabago mo yung buong new logo design. 3,000 to 5,000, then 8,000 to 15,000. Okay. Ano ba? Advice ko lang, if you want to value your time, consider setting a minimum of 500 for any edits. Basic edits. Hindi kasama dun yung from scratch. Hindi na basic edits yun. Medyo taas mo ng konti. Parang kasing ang pangit eh. Ganito kasi, meron nagpa-edit sa akin. Nag-message siya, hindi ko siya kilala. Kaya, ang ipangalan na lang natin sa kanya ay si Conrad. Si Conrad kasi, gusto daw niya ng logo. Tanong siya sa akin kung nag-edit ako ng logo. Willing to pay. Natural, kailangan mag-pay. Hindi ako nag-ano ng libre unless misis ko. So, nagbigay siya ng idea. Ganito yung idea niya. Papalitan yung name. Same, nandun pa rin yung apoy.
papalitan yung nasa baba. So, tapos yung kulay ay nagbigay siya ng color. So, yun lang. From scratch, vector, font. Oh, tapos, so, okay na siya. May konting adjustment, revision sa kulay. So, okay na. Na-enhance ko na siya. Nagawa ko na ng kulay na gusto niya. Pumili na siya. Simula ka sa isang design. Tapos, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Patong-patong. Tapos, ang mangyayari, in the end, yung pa rin yung kukunin niya. Nung sinabi ko yung price ko, nagulat siya. Sabi niya, kala ko mga 200 lang. Sa pre-edit daw siya nag-post sa group na nag-e-edit ng free edit. Tapos, ayun, ano na lang daw siya. Sabi daw niya, magbibigay na lang daw siya ng kahit papaano para di naman nakakahiya. Nagtaka ako kasi hindi naman ako hoy, sanay ako, Photoshop. Ibinigay ko kasi yung price ko, medyo nataasan siya. Kung yung price ko is nasa logo refresh vectorize, pwede. Tapos ginawa ko lang siyang low end kasi simple lang. Sa gitna, nilagay ko sa gitna. Ayun nga. Tapos, so nataasan siya. Tapos sinabi niya na, grabe ang taas naman daw ng price ko. Kasi meron din daw siyang kapatid na graphic artist. Pero di naman ganyan managa ng presyo. Hindi sana, doon ka na lang sa kapatid mo. May kapatid ka naman palang sanay mag-edit eh. Bakit pinadaan mo pa sa iba? Kasi 200 lang ibibigay mo. Ganon. Kapatid mo, bibigyan mo ng 200. Sabi ko na lang, nag-base na lang ako sa professional fee. So, ginawa ko ng beginner yung price ko para lang di naman nakakaya, di ba? Kasi daw, hindi naman daw siya malaking negosyante. Small business na, itatayo pa lang. Kaya lumalapit siya sa mga ganong artist na nagpi-pre-edit. Hindi nga ako nagpi-pre-edit. Kung pupunta ka doon sa mga ganong site para sa company mo or sa business mo, sana ikaw na lang yung gumawa. Meron naman diyang mga AI o kaya yung Canva. Magagawa mo naman siguro yun. Nang hindi ka na nakakaabala. Ayaw niya ng sobra-sobrang maningil. Hindi daw niya ikakayaman yung maayos daw siyang tao. Okay. Maayos daw siyang tao. So, magiging totoo daw siya sa akin. Yung paniningil ko sa akin ay medyo nawalan daw siya ng tiwala. Bakit? Hindi ko alam. Wala naman akong ginawa. Nag-ano lang ako ng presyo ko. Una sa lahat, hindi mo tinanong yung presyo ko. Ang mali ko lang, hindi ko binigay yung service fee na price ko. Di sana hindi wala na to. Hindi na sayang yung oras. Sayang oh. Hindi na sayang yung oras natin. So, ayun. Wala nang nangyari. So, ngayon, sabi ko na lang sa kanya, hindi ko ipipilit na kunin yung 200 niya. Ang ano niya ngayon, ang inaano niya sa akin, isend ko muna daw sa kanya yung design. Then, pag okay na, tsaka daw siya magbabayad. Hindi dapat yata ganun. Don't worry, di kita lolokohin. Di ko ikahiyaman yan, may ayos siyang tao. Ayoko lang daw niya ng sobra-sobrang maningil. Naano lang ako kasi 200 lang eh. Ang sabi ko sa kanya, ayun ang bahala. Bahala kung bayaran mo. Send mo lang yung payment. Yun na lang yung nahabol ko dun. Para ma-send ko yung final. Kasi hindi pwedeng ako yung unang papadala bago niya ipadala yung payment. Meron nga yung diba? Ano tawag dun? Never start work without at least 50% deposit. This is the standard practice to avoid ghosting. Minsan kasi hindi ko na inaano yan. Kumbaga tiwala na lang sa iba. Pero yung sobrang bigatin na kailangan medyo kumukuha naman ako ng konting deposit. Pero simple lang kaya hindi ko na kumbaga rekta design na tapos
hintayin ko na lang yung bayad. Nga. So, ayun. Hindi siya nagpatinag sa payment muna bago send ng final artwork. Tapos, ayun, wala na. Huwag ka mag-alala. Yung pala, last pala to. Pasend ng design muna, bossing. Huwag ka mag-alala. Babayaran kita ng higit pa sa inaakala mo. Basta mas maayos kang... Ba't ako magiging maayos kausap? Maayos naman ako kausap. Hindi lang tayo nagkaintindihan sa pricing. Kasi hindi ka nagtanong, hindi ako nagsabi. Hindi ako nagsabi, hindi ka nagtanong. So, uli-uli, kung magpapagawa ka ng design, tanong mo muna sa artist kung how much. Kahit ba sabihin mong kung saan mo siya kinuha. Hindi ko alam bakit ako yung kinuha nito eh. Sa dami ng mga artist na nagpapaano, hindi naman ako nagpresenta na, hello, editor, edit ng design. Walang ganun. Ano ko na lang sana, nag-AI ka na lang. Nag-AI ka na lang para walang naabala. Ikaw na lang gumawa ng sarili mo. Total, kaya naman ng AI yan. Ewan ko lang kung pati ba naman yun, ano mo ba? Yung mga ibang artist yan, huwag kayong papayag na mababa yung price nyo. Kasi para maiwasan natin yung mga katulad ni Conrad na nambabarat. 200. Ala na to.